Ayun, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Katatapos pa nga lang po ng 2025 midterm election ay nagsagawa na po itong Tangery ng kanilang survey. Survey doon po sa mga posibleng tumakbong kandidato sa pagka-presidente sa 2028. Oh, ito po, babasahin ko po itong post ng Tangery 4 hours ago. Ito po, maagang usapan sa halalan 2028. Batay sa pinakabagong survey ng Tangery, lumabas na sina Sara Duterte at Lene Robredo ang mga nangungunang pangalan na pinagpipilian ng mga Pilipino na iboto para sa pagkapangulo sa darating na 2028 election. Sang-ayon ba kayo dito mga idol Si Sara Duterte daw po at si Leni Robredo yung napipisil ng mga Pilipino na posibleng maglaban sa pagkapangulo sa darating na 2028 presidential election. Tuloy natin. Nasa listahan din ang iba pang kilalang mga pangalan sa politika. Kapansin-pansin naman na halos 49% ng respondents ang nagsabing wala pa silang mapipiling kandidato. Sa bagay, ano pa naman medyo maaga-aga pa naman. 3 years pa po bago yung 2028 election. Sinyalis na marami pa ang maaaring magbago sa takbo ng eleksyon. Ano ang masasabi mo? Ayan, tungkol dito. Mag-comment lang po kayo So ito po mga idol, babasahin natin yon pong mga pangalan at mga porsyento na kanilang nakuha doon po sa isinagawang survey nitong Tangery. Isinagawa po nila ito noong ito po, survey fieldwork May 20 to 21. So Mayo 20 hanggang Mayo 21. So isang araw lang 2025. Margin of error plus minus 2.48%. Sample size 1,800. So ito po yung mga pangalan na posibleng tumakbo sa pagkapangulo at ganun din sa sa ikalawang pangulo, sa pangalawang pangulo mga idol sa vice president sa 2028. So unahin po natin yung mga posibleng tumakbo bilang kandidato sa pagka-vice presidente sa darating po na presidential election sa 2028. So ito po, pakinggan po ninyo. Ayan, narito po si Senator Bongo na nakakuha po ng 36% na napipisil ng mga mamamayang Pilipino na posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa 2020 sa pagkapangalawang pangulo pala sa 2028. At narito din po si Bam Aquino, napipisil din ng mga Pilipino, 26% yung kanyang napuhang porsyento mga kababayan. At narito pangatlo si Senator Rapi Tulfo, posible ding tumakbo bilang vice presidente sa 2028. 11% po yung nakuha nitong si Senator Rapi Tulfo. Ito po, binabasa ko lang At pang-apat po si Risa Hontiveros. Sang-ayon ba kayo dito mga idol Risa Hontiveros, 6% po yung kanyang nakuha. At panglima, itong si Chis Escudero, yung Senate President sa kasalukuyan sa 19th Congress. At hindi natin alam, baka mapalitan ito pagdating ng 20th Congress. Kasi marami ang mga nagsisilitawang pangalan na posibleng tumakbo rin o posibleng pumalit dito kay Senate President Chis Escudero. Nandyan si Marcoleta,
si Soto, si Subiri, sino pa ba? Ping Lacson, si Manang Aimee Marcos. So, sila po yung napipisil ng mga Pilipino na maging Senate President na papalit dito kay Chis Escudero. So ituloy natin ha. Pang-anim po itong kapatid ni Rapi Tulfo. Si Erwin Tulfo, mga babayan, 4% po yung nakuha nitong si Erwin Tulfo. At pang-anim po at pang-pito itong si Senator Robin Padilla na mayroon pong nakuhang 3%, mga idol. At 6% po yung undecided at yung others ay 4%. So yung mga binasa ko po sila po yung mga posibleng napipisil ng mga Pilipino na posibleng tumakbo sa pagka-vice presidente sa darating po na presidential vice presidential election sa 2028. So dito tayo sa pagkapangulo ng Pilipinas. Babasahin ko po sa inyo yung mga pangalan at porsyento ng mga posibleng kumandidato o tumakbo bilang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito po, nangunguna itong si yung kasalukuyang Vice President ng Republika ng Pilipinas, si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte. 29% po yung kanyang nakuha. At ang pangalawa, itong naging dating Vice President din na si Attorney Leni Robredo. 21% po yung kanya hong nakuha. At pangatlo, itong number 1 ngayon na senator, sa katatapos lamang na midterm election, si Senator Bongo. Ito po, Senator Bongo na mayroon pong nakuhang 15%. Napipisil din ng mga Pilipino itong si Senator Bongo na posibleng kumandidato sa pagka-presidente sa 2028. At pang-apat po, itong si Rapi Tulfo na mayroon pong nakuhang 11%. At yung panglima, itong hindi pa pinakikilala, 11% din po. Yung undecided po pala, undecided 11%. At ang isa pa po, yung panglima, si Martin Romualdez na mayroon pong nakuhang 6%, mga babayan. At pangatlo pang-anim po itong si Chis Escudero na mayroon pong nakuhang 3%, mga bayan. At ito hong ilan na ba? 4, 5, 6, 7. Pang-pito itong si Senator Robin Padilla na mayroon pong nakuhang 3% din pareho sila ni Chis Escudero. At yung others ay 1% lamang po, mga babayan. So, yung mga binasa ko po, mga idol, sila po yung mga posibleng tumakbo sa pagka-presidente, kumandidato sa pagka-presidente sa 2028. At nangunguna nga po dyan, itong si VP Inday Sara Duterte. 29% po yung kanya hong nakuha. Medyo nakikita na natin, mga idol, parang may panalo na pagka itong si VP Sara Duterte ay tumakbo bilang kandidato sa pagka-presidente. Medyo nakikita na natin yung liwanag, mga kababayan. So abangan na lang po natin sa mga susunod na araw kung meron pong mga pagbabago dito sa isinasagawang survey nitong Tangerie. So maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po tayong lahat. Bye-bye po.